Ang problema kasi dito kay Secretary Abalos, ang daming pinagkakaabalahang katulad nito, yan, pinagkaabalahan niya yan. 'Di ba? O, sinitan niya, nakatanggap ng reprimand letter mula sa DILG dahil sa kanyang umanong disturbing and vulgar remarks sa isang prayer rally sa Cebu. Wala nang kalayaan yung mayor, porkit mayor? Anong disturbing doon? Oh, sabi nga niya ito ni Baste. Alam niyo kung ano talaga yung disturbing masyado? Corruption, drugs, and criminal. Kung hindi mo yan i-address, matatagalan ng pag-asenso natin. Tama naman eh. Yun ang talagang disturbing. Corruption. Baka naman sa inyo hindi disturbing yun. Secretary Abalos. Baka sa inyo, yun, blessing. Sa mga gustong pumasok sa politika, nako po. Si Abalos ba yan? Hindi nga lumalabas sa survey siya sa Senate survey. Ikaw naman Baste, oh. Sa mga gustong pumasok sa politika dahil gusto lang magpataba ng bulsa, magiging cycle na yan. Wala talaga. Ang permanenteng nasa taas ng society, yung pa talagang mga selfish ang motibo. Oh. Kung tatanungin ako, tama, bulgar naman talaga ako. Hindi rin ako nagsabi ng bait ako. Kailan ba ako nagsabi noon? Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin ang paninindigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho. Okay lang sa akin. Bakit pa may court ruling kung papakiusapan na lang lagi? Correct. Tama. Oh. Alam mo, ito naman yung rin kaya gusto kong banat ni Basti dito eh. Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin yung paninindigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho, okay lang sa akin. Di ba? Hindi kapit toko. Subukan ninyo. Secretary Abalos, try nyo. Tanggalin si Baste. Sige nga. Secretary Abalos, kasuhan nyo ng anti-mabait law o anti-gentleman law. Kasi yun ang Di ba? Alam mo yun? Disturbing and vulgar. Ang daming vulgar dyan at saka disturbing eh. Meron niya ako kilala, secretary, may kayakap na batang-batang babae. Yun ang disturbing. Bakit? Unfair sana all. Di ba? Kilala niyo yun? Yun ang disturbing. Sa totoo lang. Di ba, Baste? Ikaw, kung may kayakap kang babaeng bata-bata, okay lang. Nasa itsura mo naman ng, yung pugi-pugi, ganun. Pero yung, meron kang matanda ka na, may kayakap ka pa, tapos may asawa ka pa, tapos may kayakap kang babae, na nanalo sa beauty contest, yun ang disturbing. Ay, pero totoo yan. Meron ako mga kilalang ganyan. Yung mga, yung mga sa piyesta-piyesta, yung mga beauty pageant. Kinakatkong ng mayor yun. Oo, ng mga congressman, pag sila yung judge, kakausapin ng aide ni mayor yun, o kaya ni congressman, yung gusto mong manalo. Yung aide naman, kakausap yun. O mamaya, sabi ni mayor. Ginagawa yan. Hindi ako nagbibiro. Oo, marami akong alam na ganyan. Oo. Yung sasali-sali ng beauty contest para may panalo isang gabi lang kay congressman o kaya kay mayor. Magkikwentuhan lang sila, magkakape lang sila sa Tagaytay, ganun. Hindi wala naman akong tinutukoy kung sino dito ha. Wala naman akong tinutukoy. Kayo naman, masyado naman dudumi ng isip ninyo. Wala akong tinutukoy. Pero yun ang disturbing, di ba? Yun ang disturbing. Mantakin mo, may asawa ka, ganun. Di ba? Yun ang may disturbing. May asawa ka, tapos may kayakap ka na bata-batang babae na nanalo sa beauty contest. Yun ang disturbing. Tama, mali. Oh. Tapos ayan pa, corruption, drugs, and criminality. O, di ba?
Ay naku, pambihirang buhay ito. Pilipinas nga naman, oh. Mas aanuhin pa yung nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Si Basti nagsabi lang ng katotohanan, yung nangyayaring korupsyon sa Kamara, nangyayaring korupsyon sa bayan natin, nagsasabi siya ng totoo. Nagsasabi siya ng mga nakikita niya. Gusto nyo manahimik lang para happy-happy tayong lahat? Ganun? Hindi pwede yun. Ang L naman ng mga gurang. Alam mo, sa totoo lang, yung mga gurang na yan, ma-L lang yan. Pero hindi na natayo yan. Kung walang tulong ng gamot. Ako, sana, Baste, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Huwag kang titigil. Dahil, alam mo, Baste, ikaw ngayon ang inaasahan. Inaasahan ng mga taong bayan. Na huwag kang magpapasindak. Kasi sinisindak ka ngayon, di ba?